Yung mga pre, magbabasa lang tayo ulit ng letter. No? Sabi sa atin dito, TPC, help. Need ko ng payo and at the same time mapagsasabihan ng nararamdaman. Newly hired ako sa work ko, currently 3 weeks pa lang. Bago sa akin ang bank setup at talagang nangangapa ako kasi ang previous work experiences ko ay admin sa healthcare. Tapos may crying emoji siya mga pre. So ganito ko pala dapat basahin to. Bago sa akin ang bank setup at talagang nangangapa ako kasi ang previous work experiences ko ay admin sa healthcare. Hindi ko lang kasi alam yung mafe-feel ko. Yung assistant na pinalitan ko, feeling ko lagi siyang napipikon sa akin. Hindi ko lang maintindihan kasi 'di ba dapat siya yung makakaintindi sa akin kasi nangangapa pa ako. Kasi kaagaling niya lang sa position ko. Kakaangat niya lang sa pwesto. Ang nakaka-bother pa nung one time na nasa isang sasakyan kami nung isang katrabaho ko pa uwi, nagulat ako biglang nagsalita na, "Uy, nagagalit na naman sa'yo si ano." I was stunned, sabi niya. I was stunned. Kasi kung may nagawa ako, pwede naman niya ako i-PM. Bakit yung coworker pa namin yung i-chat niya? Well, may mga taong ganito 'di ba? Ang ginagawa nila dahil hindi nila ma-confront yung mga taong ayaw nila nagre-recruit na lang sila ng ibang tao para kaayawan ka rin. Doon na lang niya ilalabas yung frustration na yun kasi wala siyang balls. Sabi niya kasi kung may nagawa ako pwede naman niya akong i-PM. Bakit yung coworker pa namin yung i-chat niya? Kasi minsan masarap mang backstab pre, yun lang yun eh. Ang sabi pa daw sa kanya ay bumalik ako sa office para patayin yung certain office equipment na nakalimutan kong patayin na for me ang babaw. Pwede niya naman ako pagsabihan ng paulit-ulit, okay lang kasi nga bago pa ako. Pero ang hindi ko magets is bakit sa ibang tao niya pa sinasabi tapos nagagalit siya. Nung nalaman ko nag-PM siya sa kawork namin, chinat ko din siya, sabi ko sorry if naiwan kong nakabukas. Di niya sinisin pero alam kong nabasa niya na yun dahil 24/7 hawak niya isipin niya kahit working lols. Di ko tuloy alam yung mafe-feel ko. Di ko alam paano siya pakikisamahan. Pagkausap ko siya, okay naman tapos may sinasabi pala sa ibang tao. Well, di mo kailangan pakisamahan, di ba? Kailangan mo lang maging civil. Pag nasa work environment kayo, gampanan mo yung trabaho mo. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Kung wala ka namang problema sa kanya within the office hours, hayaan mo lang yan. Usually, yung mga ganitong uri ng tao, meron silang personal issues there. Kung talagang wala ka namang ginagawang mali o kung may pagkakamali ka lang na dulot ng pagiging beginner sa isang bagay, hayaan mong mapunta ka sa punto na natuto ka na enough. At kung kinukupal ka pa rin yan, kahit pa marunong ka na, alam mo na yung ginagawa mo, nagagampanan mo naman yung mga trabaho mo ng tama, edi parating mo na lang sa office HR nyo, diba? Saka mo siya kumprontahin. Ang goal mo na lang dito, maging mahusay sa trabaho mo, magampanan mo yung trabaho mo enough para wala silang masilip sa'yo professionally. Then kapag ganito pa rin yung ugali nila, saka mo sila confront, kaya i-report mo sa office. Kasi advantage man talaga sa buhay natin na magkaroon ng magandang office environment, 'di ba? Ang sarap magtrabaho pag yung nakapaligid sa iyo hindi toxic. Hindi natin nakukuha kadalasan yung gusto natin. At sa mga puntong ganun, kailangan mo na lang isipin ulit kung bakit ka ba nandiyan. Nandiyan ka ba para maging si Miss Friendship, 'di ba? Miss Congeniality? O nandiyan ka para lumikha ng pera? Nandiyan ka kasi kailangan mo yung trabaho, kailangan mo yung pera, kailangan mo ng personal growth, hindi para maging kaibigan ng lahat ng tao. Weird sa pakiramdam na minamam ka sa office tapos binabackstab ka pala. Di ko alam paano makikisama. I don't want to leave my job this early. Okay naman yung work, yung kasama lang nakaka-stress konti. Yun nga, gaya na sinabi ko kanina, hindi mo naman goal makipagkaibigan sa office. Advantage kung meron ka mahanap na ganyan. Pero at the end of the day, nandiyan ka para gampanan yung role mo. Kailangan mo mag-focus doon. Mag-focus ka sa pagpapagaling. Mag-focus ka na wala na silang masilip sa'yo sa mga ginagawa mo sa office. Alam mo yun, para hindi ka na magte-take ng bullshit mula kanino. Para makapag-set ka ng boundaries na hindi nila pwede i-cross. Pag wala na silang masilip kung paano ka magtrabaho, every time na bubullshitting ka nila, pwede mo silang i-call out sa nila. Pwede mo na silang ganito yun. Hoy, ikaw anong problema mo sa akin? Ano mo ha? Pero yun yung lagi kong mindset nun. O siguro magkaiba lang tayong tao. Ako kasi nung nagtatrabaho pa ako sa BPO, wala akong pakialam sa iba eh. Hindi ko kailanman pinroblema yung nakaka-stress na katrabaho, diba? Toxic na katrabaho, mapanira, binabackstab ka. Kasi I don't give a Nung nagtatrabaho pa ako sa BPO, alam ko yung goal ko doon. Kailangan ko kunin yung sahod ko kasi kailangan ko kumain. At para makuha ko yun, kailangan ko gampanan yung trabaho ko na maayos. At kung napapagalitan man ako ng TL ko noon dahil nalilate ako paminsan-minsan, alam ko na talagang kasalanan ko lang. So hindi ko kailangan personalin. Kailangan ko lang i-improve yung mga flaws ko. O siguro mas madali lang to gawin sa akin kasi meron na talaga akong friends outside ng office. Diba? Kaya ang mindset ko lang pag pumapasok ko ng work, magtatrabaho lang ako. Kasi kung gusto ko ng legitimate na pakikisama, meron akong life outside. Meron pa akong gustong gawin sa labas ng office. Trabaho lang para sa akin. So yan, in conclusion, ang gusto ko lang sabihin dito, galingan mo sa work para wala na silang masasabi sa'yo. At anytime na may sasabihin pa rin sila sa'yo kahit pa nagagampanan mo yung ginagawa mo ng tama, edi sumagot ka, diba? Saka mo na i-address yung issues nila. Saka mo sila i-confronta sa ugali nilang para sigurado ka sa sarili mo na nasa tama ka lang. Yun lang mga pre. Sheesh.